Welcome po sa ikatlong bahagi ng ating pagninilay para sa Year of Saint Joseph. At sa panahong ito ay titingnan naman natin kung sino o ano ang mga naging inspirasyon ni Pope Francis habang sinusulat niya ang dokumento para sa Year of Saint Joseph. Yung document po na naglalarawan ng kahulugan ng Year of Saint Joseph ay tinatawag sa Latin na Patris Corde. Sa Ingles, ito ay With a Father's Heart. At dito makikita natin kung paanong tinatalakay ni Pope Francis si San Jose bilang isang amang mapagmahal. Mapagmahal kay Jesus at mapagmahal din sa ating lahat. Pero bago ang lahat, sinabi ni Pope Francis na naisipan daw niya ang Year of Saint Joseph at ang document na ito habang dumadanas tayong lahat ng pandemya. Nang pumasok ang buong mundo sa karanasan ng COVID-19, naisip ni Pope Francis na i-declare ang Year of Saint Joseph kasi maraming mga tao ang nakapagpaalala sa kanya tungkol kay Saint Joseph. Hindi maikakaila na lahat tayo sikat sa atin ang mga frontliners. Pero sabi ni Pope Francis, huwag din natin kakalimutan yung mga tinatawag na backliners. Yung mga tao na simple, walang pangalan, walang posisyon, hindi mayaman, pero noong nangyari ang pandemic, sila yung mga nasa paligid natin at tumulong din sa atin para ma-survive natin ang pandemic. Halimbawa po, yung mga kasambahay ninyo na hindi kayo iniwanan kundi matapat kayong pinaglingkuran, ang inyong mga driver, ang inyong mga tindera, yung mga tao na nauutusan natin bumili ng gamot, ng pagkain, yung mga tao na nag-volunteer, maglinis ng ating bakuran, yung nagdi-deliver sa atin, Grab driver, Lalamove ng ating mga pangangailangan, yung mga tindera, cashier, security guard na hindi tumigil sa pagtatrabaho para lang maibigay sa atin yung mga basic necessities natin. Sila yung tinatawag na backliners. Naalala ko po, nung dumating ang pandemya, isa sa malaking problema ay paano kaya ang pagkain? Paano kaya ang pamamalengke, ang pagluluto? Eh, isang kapitbahay namin ang nag-volunteer na ako na lang po ang magluluto araw-araw. Bigyan niyo na lang po ako ng pera at ako po ang mamamalengke at magluluto para sa inyo. Napakalaking kaginhawahan po ang naidulot nito sa akin dahil sa kanyang pagbo-volunteer at sa kanyang pagmamalasakit. Minsan din nitong pandemic na ito ay nagkaroon ako ng nararamdamang sakit sa mata na ininda ko ng ilang linggo. Pero naikwento ko 'to sa isa kong kaibigan. Nung kaibigan ko na yon, nung magkaroon siya ng pagkakataon, ako ay sinundo niya at sinamahan niya ako sa doktor kahit na mahirap ang lagay sa labas at mahirap pang maglakbay. Kaya sabi ni Pope Francis ay isipin natin yung mga tao na nakatulong sa atin, umalalay sa atin, sinamahan tayo at tinulungan tayo sa mga pangangailangan natin nitong nakaraang karanasan natin ng COVID-19. Lahat ng mga simpleng taong ito ay nagpapaalala daw sa atin kay Saint Joseph. Makikita natin dito ang puso ni Pope Francis para sa mga mahihirap, na yung pag tiningnan niya pala ang mga mahihirap, ang naaalala niya ay ang kabutihan ng mga santo, ang kasimplihan ng mga santo tulad ni Saint Joseph. Sinabi rin ni Pope Francis na si Saint Joseph bilang isang ama at lalong-lalo na bilang ama ng mga Kristiyano ay nakilala natin sa pamamagitan ng testimonya o pagsaksi ng mga banal. At ang unang-unang banal o santa na binanggit ni Pope Francis sa kanyang document na Patris Corde ay walang iba kundi si Santa Teresa de Avila. Kung iba sa inyo na nakikinig na mayroong Carmelite spirituality o nag-o-observe ng Carmelite spirituality, kilalang-kilala nyo si Saint Teresa of Avila. Si Saint Teresa of Avila ay nagkaroon ng karanasan na nagkasakit siya ng matagal na panahon at dahil sa panalangin ng kanyang mga mahal sa buhay, dahil sa sarili niyang debosyon kay San Jose,
siya po ay himalang gumaling. May isang pelikula na nagpapakita na si Santa Teresa de Avila ay nabaldado ng matagal na panahon. Nakalakad siyang muli, nakaalis siya sa kanyang kama at muling nakapaglingkod dahil sa kanyang pananalangin kay San Jose. Mula noon, mahal na mahal ni Santa Teresa si San Jose at lagi niyang sinasabi sa mga tao na magdasal kay San Jose. Ilagay ang sarili sa pamamatnubay ni San Jose at lagi tayong tutulungan ng Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Basahin po natin ang ilang naisulat ni Santa Teresa sa kanyang autobiography na siguro makatutulong para lalong makita natin ang lalim ng kanyang debosyon at gayon din yung aral na ibinibigay niya sa atin ukol kay San Jose. Sabi po niya, I cannot call to mind that I have ever asked him at any time for anything which he has not granted. And I am filled with amazement when I consider the great favors which God has given me through this blessed saint, the dangers from which he has delivered me, both of body and of soul. Naku, napakaganda nito ah. Ang sabi ni Santa Teresa, parang wala daw siyang matandaan na anumang hiningi niya kay San Jose na hindi ipinagkaloob sa kanya ni San Jose. At lalo siya namamangha kapag naalala niya o iniisip niya kung ano yung mga ibinigay na biyaya ng Diyos kay San Jose na ibinabahagi naman sa atin ni San Jose ngayon. Yung mga panahon na inililigtas tayo ni San Jose sa mga panganib ng kaluluwa man o ng katawan. Makikita natin dito, si San Jose ay isang very powerful intercessor. Siya po ay napakalakas na tagapamagitan sa Panginoong Hesukristo sapagkat dito sa lupa, si San Jose at ang Panginoong Hesukristo ay naging napakalapit ng kalooban at napakalapit ng damdamin bilang mag-ama sa Nazaret. Tuloy pa rin natin ang sinulat ni Santa Teresa. Those who give themselves to prayer should in a special manner have always a devotion to Saint Joseph. For I know not how any man can think of the Queen of the Angels during the time that she suffered so much with the infant Jesus, without giving thanks to Saint Joseph for the services he rendered them then. He who cannot find anyone to teach him how to pray, let him take this glorious saint for his master, and he will not wander out of the way. Sabi po ni Santa Teresa, yung mga tao na nagdadasal, may panatang magdasal, may dedikasyon na magdasal, dapat sila ay magkaroon ng debosyon kay San Jose. Sapagkat si San Jose ay nanatili sa piling ng mahal na Birheng Maria sa gitna ng pinakamalalaking pagsubok sa buhay ng mahal na Birhen at ganun din ng Niño Jesus, ng batang si Jesus. Kaya dapat natin siyang pasalamatan kasi sobrang paglilingkod ang ginawa ni San Jose para sa banal na pamilya, sa mahal na Birhen at sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sino man daw sa atin ang hindi sanay magdasal, lumapit tayo kay San Jose at humingi tayo sa kanya ng biyaya na tulungan tayong magdasal at hindi tayo maliligaw ng landas. Napakaganda, ano po? Talaga palang napakalalim ng debosyon niya kay San Jose. Tayo kaya ganito din ang pagtingin natin kay San Jose kapag naiisip natin siya o pinagninilayan natin siya o nababasa natin siya sa Biblia. Sana maging ganito kalalim ang ating debosyon. Isa pang santo, bagamat hindi binanggit ni Pope Francis, pero nais kong ipakilala sa inyo na nagdebosyon ng malaki kay San Jose ay walang iba kundi si San Francisco de Sales or Saint Francis de Sales. Si San Francisco po ay isang obispo mula sa Francia, na ngayon sa France. No, ngayon, yung kanyang lugar ay nasa France, no? At siya ay nakilala bilang isang doctor of the church sapagkat napakatalino niya. Ang galing niyang mag-preach at ang galing din niyang magsulat. Ngayon po, itong si San Francisco de Sales, actually, nakuha niya ang debosyon niya kay San Jose sa pagbabasa niya ng buhay ni Santa Teresa de Avila.
Kaya masasabi na nahawahan ni Santa Teresa ng devotion itong isa pang santo, si Saint Francis de Sales. Basahin natin po ang sinulat ni Saint Francis tungkol kay Saint Joseph. What more remains for us to say now, except that we cannot doubt at all that this glorious saint has great influence in heaven. Oh, how happy shall we be if we can merit a share in his holy intercession, for nothing will be refused him either by Our Lady or by her glorious Son. He will obtain for us, if we have confidence in him, a holy growth in all kinds of virtues, but especially in those that we have found that he possessed in a higher degree than any others, which are most holy purity of body and mind, the most lovable virtue of humility, constancy, courage, and perseverance. Dito po sinasabi ni Saint Francis de Sales na hindi siya nagdududa kailanman na talagang napakalakas na impluensya ni San Jose sa langit. Sabi niya, paano nga ba ipagkakait ng mahal na Birhen ang anumang hinihiling natin sa pamamagitan ni San Jose? Paano ba tayo hindi diringgin ng Panginoong Hesukristo sa anumang hinihingi natin sa pamamagitan ni San Jose? Kung si San Jose ay naging napakalapit sa kanila sa panahon na sila ay nandito pa sa lupa. Kaya naniniwala si Saint Francis de Sales na anuman ang mangyari, laging ipagkakaloob ng Diyos ang hinihingi ng isang deboto ni San Jose. Lalong-lalo na kapag ang hinihingi na ito ay walang iba kundi ang paglago sa kabutihang loob. Hindi lang po mga bagay, pera, pagkain, kasuotan, tirahan, trabaho. Hindi lang mga bagay na yan ang hinihingi dapat natin sa Diyos. Dapat humihingi tayo sa Diyos lalong-lalo na ng paglago sa kabanalan, pagpapabuti ng ating ugali, pagpapadalisay ng ating sarili. Kaya kung sa pamamagitan ni San Jose, humingi daw tayo ng kadalisayan ng puso at isip, ng kababaang loob, ng lakas ng loob na paglingkuran ng Diyos, at manatili sa kanyang biyaya, yan, sabi ni Saint Francis, ay tiyak na ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa bahaging ito, magandang bagay na tanungin natin sa ating sarili, no? Mainam na itanong sa sarili, ano kaya ang debosyon naman natin kay San Jose? Sa buhay ba natin, meron ba tayong debosyon kay San Jose? O baka naman nakikita lang natin siya sa Belen, pag Pasko, naririnig natin siya sa gospel kapag simbang gabi. Minsan nakikita natin siyang pinoprosesyon o kaya baka sa simbahan o sa bahay natin, meron tayong image ni San Jose pero hindi naman tayo lumalapit sa kanya. Hindi tayo nagdarasal sa kanya, hindi tayo nagninilay tungkol sa mensahe ng kanyang buhay. Ito'y isang napakagandang paanyaya sa atin upang magkaroon ng malalim na debosyon kay San Jose, lalong-lalo na ngayong taong ito, Year of Saint Joseph. Panalangin ko po na sana ay matutunan ninyo na magkaroon ng debosyon kay San Jose at tulad ng mga santo, tulad ni Pope Francis, ni Santa Teresa de Avila, ni San Francisco de Sales, tayo din ay mabiyayaan sa ating panalangin ng kanyang powerful intercession. San Jose, ipanalangin mo po kami. Amen.